Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen the fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa angmang panig ng mundo. Ito ang tambalang RC Carrera at RK Peralta. Kayo po ay nakikinig sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, handog po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayon ay May 20, 2025. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO underscores halal compliance as key to protecting overseas Filipinos. Stronger Together, CFO backs national effort to safeguard migrants from exploitation. Overseas Filipinos tapped as key partners in clean water advocacy through CFO and Water.org Alliance. And UPC-FAL partnership signals a new era in migration policy and research. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is putting the spotlight on an issue that goes beyond culture and tradition, one that directly affects the lives and livelihoods of millions of Filipinos working abroad. At the 44th founding anniversary of the Islamic Dawah Council of the Philippines, or IDCP, Undersecretary Maria Arlene S. Borja, speaking on behalf of the CFO, emphasized the growing importance of halal in the everyday lives of overseas Filipinos. She explained that halal is more than a religious concept. It's about safety, purity, ethics, and respect. And in many Muslim-majority countries where millions of OFWs live and work, halal is part of everyday life, from the food they eat to the products they use, and even the workplace they enter. That's why, according to Undersecretary Borja, promoting halal awareness and compliance here in the Philippines
isn't just a cultural or economic opportunity. It's a concrete way to protect and empower our kababayans abroad. For the CFO, halal ties directly into its mission to look after the welfare of Filipinos overseas. By supporting global standards like halal, we're helping Filipino workers stay competitive, respected, and safe in the global workforce, while also opening doors for Philippine industries to tap into the growing halal market worldwide. The Interagency Council Against Trafficking, or AYACAT, recently convened its second meeting of the Interagency Committee on Overseas and Migrant Filipinos. Held in Mandaluyong City, the meeting gathered key government agencies including the Department of Justice, Department of Migrant Workers, and Department of Foreign Affairs, with the Commission on Filipinos Overseas also playing an active role. Representing the CFO were Mr. Yumarlo Tolosa and Ms. Shane Carmasate, who joined in the push to strengthen interagency coordination in fighting human trafficking and illegal recruitment. Officials emphasized a growing concern. More Filipinos are being lured abroad through irregular channels, often using student or tourist visas only to end up in unsafe or exploitative situations. These decisions are often driven by high placement fees and limited job opportunities at home. According to the CFO, protecting overseas Filipinos doesn't start when they land in another country. It starts here at home. Stronger coordination at our airports and seaports, tighter exit procedures, and proactive education are now more crucial. The CFO's involvement in AYACAT reflects its long-standing mandate to protect and empower Filipinos overseas. By helping institutionalize this interagency committee, the CFO is pushing for real solutions, ones that prevent exploitation, provide justice to victims, and ensure safe and legal migration pathways. On the other hand, the Commission on Filipinos Overseas has officially partnered with global nonprofit Water.org through a recently signed Memorandum of Understanding in Quezon City. The goal? To mobilize overseas Filipinos in supporting water supply and sanitation projects back home. CFO Secretary Dante Clink-Ang II and Undersecretary Maria Arlene S. Borja led the signing alongside Water.org Southeast Asia Regional Director Griselda Santos and her team. So what does this partnership really mean? It means that Filipinos abroad, through the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino or Linkapil program, now have another platform to directly impact communities in need. The partnership allows them to support grassroots initiatives that improve health and hygiene in underserved areas, especially in Region 5 to 9. The CFO emphasized that this gives overseas Filipinos the tools to give back in ways that are strategic, sustainable, and aligned with development goals. Through this alliance, everyday Filipinos abroad become champions of clean water and safe sanitation for communities they still call home. Water.org, which has already helped over 76 million people worldwide, brings decades of experience in water access solutions to the table, making this a powerful collaboration for lasting impact. In today's migration landscape, data isn't just important, it's essential. And that's exactly what the Commission on Filipinos Overseas is investing in: deeper research, stronger evidence, and smarter policies for Filipinos abroad. On May 8, the CFO visited the UP Center International de Formation des Autorités et Leaders, better known as UPCFAL Philippines, to explore a collaboration rooted in research, training, and policy development. UPCFAL, established with the United Nations Institute for Training and Research, is one of only 35 such centers in the world. It plays a leading role in studying global migration, gender equality, and sustainable development, and more importantly, in translating that knowledge into programs that make a difference. During the dialogue, both institutions agreed that the future of migration governance depends on partnerships like this. CFO Undersecretary Attorney Arlene Borja
praised UPCFAL's work, particularly in shaping how governments and communities understand the migrant experience. She emphasized that academic insights should directly inform how policies are designed and how programs are delivered. Policy, Planning, and Research Division Director Rodrigo V. Garcia Jr. added that aligning with UPCFAL is a natural step, as both share a mission to improve the lives of Filipino migrants, starting with knowledge and ending in impact. Moving forward, the CFO is preparing a memorandum of understanding that could open doors to joint research, shared training programs, and collaborative policy forums. Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayong araw, ating pag-uusapan ng Exchange Visitor Program or EVP na handog ng Commission on Filipinos Overseas para sa ating mga Filipino EVP participants na nagpaplano magpunta sa Estados Unidos. Sa ating mga viewers and listeners, maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan via Facebook. Tayo ay live ngayon sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Tama yan. Bago po tayo magsimula, ay iniimbitahan rin po natin ang ating mga kababayan na mag-comment lamang sa aming Facebook Live para po sa ating mga comments and suggestions mamaya-maya lamang. At babasahin po natin ito sa screen maya-maya lang din. Upang bigyan tayo ng mas malalim na paliwanag tungkol sa Exchange Visitor Program or EVP ng US, pinaunlakan tayo ngayong umaga ng ating espesyal na panauhin mula sa CFO. Let's welcome Ms. Christine Joy Gacer, ang Senior Immigrant Services Officer ng Project Management Division ng CFO. Good morning, Ms. Magandang Chris. umaga po, Ms. Chris. Hello, Ayan. good morning RK, good morning RC. Thank you for having me here and good morning din sa lahat ng nakikinig. Ayun. So, Miss Chris, para po sa ating mga kababayan na maaaring hindi pa familiar sa CFO at mga programa nito, maaari niyo po bang ipaliwanag ang Exchange Visitor Program at kung ano nga ba yung mga layunin ng programang ito at bakit ito mahalaga sa mga kababayan natin? Actually, the Exchange Visitor Program ay program ng US. So this is administered and developed by the United States of America. So this is a US program. And Philippines is just one of the participating countries. And EVP is an exchange program that aims to promote mutual understanding between Yes. the people of the United States and foreign nationals. So they provide exchange program opportunities for cultural and educational Yes. Oo. opportunities. Ayan, lapit lang kayo ng konti, Miss Chris, para marinig kayo ng ating mga listeners. Ayun. Ulitin lamang po natin, Miss Chris, ang Philippines po is just one of the participating Yes. countries dito sa EVP. So, hindi po ito programa ng Pilipinas. Programa ito ng US. Yes, Tama this po. is a program of US and this is an opportunity for Filipinos to temporarily teach, study, or learn in the US. So binibigyan tayo ng temporary entry sa US through the US Department of State through visa sponsors facilitate the entry of Filipinos to the United States to temporarily participate in this program. So temporary ito at ang visa na binibigay sa mga Filipino ay ang J1 visa ng US. Opo. Miss Chris, follow-up lang po na tanong. Nabalitaan din po namin ang Commission on Filipinos Overseas, yung Secretariat ng EVP Committee. Ano po ba itong interagency committee na ito at ano po yung papel ng CFO bilang Secretariat? Ito kasing program ng US, this started in 1940s pa. So, since there are growing numbers of Filipinos participating in the program, noong 1956, nag-create ang Philippine government ng Exchange Visitor Program Committee of the Philippines. So, this currently, this composes of 11 government agencies. So, 11 government agencies na
to. So ang ating chair ay ang DFA, so nandiyan ang DepEd, DOH, CHED, TESDA, NEDA, even OP. So 11 po itong total na agencies ng EVP committee. So basically sila yung nag-oversee ng program and para ma-maximize ng Philippines yung participation natin dito sa program. And the Commission on Filipinos Overseas is the secretariat of the Ayun. EVP committee. And ang pinakamalaking role ng CFO dito is we are tasked to register all Filipinos given J1 visa or participants ng EVP. So katulad ng mga ibang clients ng CFO at clients ng DMW at lahat po ng mga Filipinos na mag-abroad na ayon sa batas, kasama po ang mga EVP participants na kailangan munang mag-register bago makaalis ng bansa natin. So tulad ng iba, kapag hindi sila nagrehistro, maaring maging kosto ng hindi matuloy yung Oo. kanilang Offloading. pag-alis. Ayun. Or offloading. So, Miss Chris, kanina nabanggit mo na kailangan ng PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar para sa mga EVP participants. Ano po ang nilalaman ng seminar na ito at bakit siya mahalaga? Important na maka-attend or makapanood ng pre-departure orientation seminar ang mga participants kasi ang EVP program or ang J1 program hindi siya simpleng programa lang na pupunta ka lang ng ibang bansa tapos pwede mong gawin kahit anong gusto mo, no. Merong purpose ang EVP. So kailangan kasi meron kang skills enhancement during the participation, cultural exposure, educational or knowledge, kailangan mo mag-gain ng skills knowledge. So importante na malaman ng mga participants na ito yung pinaka-purpose nung pagpunta nila ng US. At importante din na malaman nila na temporary lang ang stay nila doon. So merong expiration ng visa nila, and when their visa expires, kailangan bumalik na sila ng Pilipinas. Ayun. Kanina ko pa naririnig yung word na temporary. Temporary, oo. So, paano po naiiba yung EVP sa ibang overseas job opportunity? Sabi niyo po temporary ito. So, ibig sabihin hindi po ba ito parang trabaho lamang sa ibang bansa? Anong klaseng visa yung kailangan po para makapag-participate sa program? Oo. Tulad ng na-mention ko kanina, J1 yung ini-issue na Yes. visa sa mga participants. Kapag kasi sa US, ang working visa nila, H visa. So magkaiba ang J visa sa H visa. Ang H visa kasi kailangan meron kang employer. Okay. Kapag J1, meron kang visa sponsor. Okay. Saka yung iba din kasi ang employment talagang purely nagtatrabaho ka. Ito Yes. ngayon kasi mas focus tayo dun sa kailangan may matutunan ka during your Oo. stay in the US. So, instead of work, training po ito. Oh, yes, more on training. So, ang focus natin dito ay yung learning, hindi yung income generation. No? Yes. Although, syempre, binibigyan din sila ng stipend kapag Stipends, nagpa-participate allowance. sila. Oh. Ayun. Miss Chris, base sa ating datos, ilan na po ba ang naitala at nai-register nating J1 visa holder sa CFO? Kasi kanina nabanggit mo na kailangan dumaan sa atin ang Yes, mga wow. J1 holders. So, nabalitaan namin na madami palang categories sa ilalim ng EVP. Ano-ano po ito at ano ang may pinakamataas na bilang sa mga category na ito? So, since 1990s, nagre-register na tayo. So, ngayon, ayon sa data ng CFO, we have around 83,000 EVP participants. Okay, ang dami. Since 1990s to. And, iba-ibang categories ng exchange program na to. Meron tayong mga participants na trainees, intern, research scholars, meron tayong international visitors, government visitors. We also have teachers. We also have physicians. Ayun. So, based din sa data natin, ang pinakamadaming nagpa-participate dito ay yung summer work and travel participants. Oo. So, ito yung 3 months to 4 months lang nagstay sa US, and most of them are college students. At ang madami din sa kanila ay nag-aaral ng hospitality, under the hospitality field. And then sumunod dun yung intern category natin. Ganun din, similar siya sa summer work and travel, pero ang intern kasi mas skilled yung participation nila and longer. Usually 1 year sila sa US, unlike summer work and travel 3 months lang. 3 months or 4 months. Ang sumunod naman dito na pinakamataas, pangatlo sa pinakamataas ay yung teachers natin. So we have around 12,000 teachers, Filipino Madami. teachers that participated this program. So sila yung pangatlong pinakamarami.
Opo, nakakalungkot na ang daming masaya na maraming nagpa-participate na teacher kasi syempre nakaka-gain sila ng experience. Pero once kasi na maubos yung teacher natin, parang may effect din po yun sa Pilipinas, 'di ba? Ngunit Miss Chris, para po sa mga interesadong mag-participate sa EVP tulad ko, totoo po ba na kapag naging J1 visa holder ka, kinakailangan mo pa ring umuwi sa Pilipinas pagkatapos ng iyong training program? Ano po ba itong sinasabi nilang skills list of the Philippines at ano yung kaakibat na obligation or requirement na ito ng EVP? Meron tayong tinatawag na 2-year home country residency requirement sa J1 program or sa Opo. EVP. So ibig sabihin ito, yung there are participants na kailangan pagkatapos ng program mo or pagka-expire ng visa mo, babalik ka dapat sa home country mo. Hindi lang basta-basta lalabas ka ng US, kailangan babalik ka sa Philippines. Sa Pilipinas Kasi talaga. ang purpose nito ay kailangan yung gained knowledge mo ma-transfer back mo sa Philippines. So this is the parang giving part ng program. Unlike kasi other na exchange program, hindi to yung parang may Pilipinong pupunta dun sa US tas may US American na pupunta dito sa Philippines. Hindi yun ganoon. Itong exchange ay magiging full circle lang siya kapag yung Pilipinong pumunta sa US babalik ng Pilipinas para magamit niya yung natutunan niya sa US. So, meron din tayong tinatawag na skills list. Ang lahat ng mga country participants ng EVP ay may kanya-kanyang skills list. Basically, ang skills list ay ito yung mga skills na kailangan sa bansa. Okay. Kailangan sa bansa natin. So sa Philippines, meron tayong mga nakalista doon na skills na kailangan bumalik. So Tulad kapag ng education. katulad ng Oo. education, engineering, and actually madami pa. Opo. Madami tayong halos lahat ng mga skills nandun sa skills list ng Opo. Philippines. So anong mangyayari kapag ang skills mo ay nandun sa skills list ng Philippines? Ibig sabihin, mas kailangan mong bumalik. Yun Ayun. yung purpose niya. So kanina, Miss Chris, ay nabanggit mo rin yung parang sa waiver. Ano po ang paraan upang ma-waive ang requirement na ito? Ano po ang requirements at saan po kami dapat mag-submit ng application? We have the obligation to return, but syempre there are instances na yung participant natin gusto niyang i-waive tong 2-year residency requirement niya, no. Opo. So hindi naman siya talaga totally lahat kailangan bumalik, no. Opo. Syempre meron tayong tinatawag na no objection statement na pwedeng i-apply ng Pilipino sa EVP Committee of the Philippines para ma-waive niya yung 2-year home country residency requirement. Opo. Actually, yung waiver talaga, ina-apply yan sa US government. Kasi doon ka naman nag-stay sa US. So, sila din yung nagbigay ng obligation or yung part ng program kasi ng US, yung obligation mo na to return to the countries. Opo. Ngayon, kung gusto mo mag-waive, mag-a-apply ka sa US Department of State, pero yung US Department of State, hihingan ka ng no objection statement. Yung no objection statement, hinihingi mo yan sa home country mo. So, in our case, sa Philippine government, Philippines. through the EVP committee. So, kailangan magbigay ang Philippines ng no objection statement. Meaning, walang objection yung Pilipinas na mag-stay Ayun. ka sa US. Sa US. Oo. So, yun yung hiningi. Pero, ito po, syempre, hindi po basta-basta binibigay ng Philippine government na kailangan din po intindihin ng mga participants natin or ng mga applicants ng NOS na kapag yung skill mo ay kailangan sa Pilipinas, mas priority po ng Pilipinas Na bumalik. na syempre na huwag tayong mawalan ng mga skilled workers natin dito sa Yes. Philippines, sa Oo. mga professional. So, kung ang reason po natin ay to waive the 2-year home country residency ay for personal, syempre, professional advancement or for economic reason. Syempre po, wini-weigh din po ng Philippine government yan kung kailangan mo ba talagang mag-waive o hindi. Opo. So, actually, by default, mas gusto ng Pilipinas na magstay ka at bumalik ka sa Pilipinas. Opo. Ayun, syempre. So, Miss Chris, maliban po sa EVP committee, yung 11-member agencies natin, meron po ba tayong partnership with ACDIMS or other private institutions na katulong natin ng CFO sa information campaign and awareness, information dissemination and awareness campaigns about EVP? Actually, bago pa magkaroon ng EVP committee, no, meron na dito sa Philippines ng PAEF. PAEF is a Philippine American Educational Foundation na sila yung unang nag-screen ng mga participants ng US.
US ng mga participants dito sa US EVP. Ngayon hanggang ngayon partner natin sila. Opo. So hanggang ngayon nag-screen sila ng mga scholars, ng mga participants ng EVP, and partner natin sila sa pagbibigay ng information sa mga participants Opo. about the requirements and conditions of the program. For the academe naman, as much as possible, no, we try to reach out with the universities, like for example, our partnership with the FEU, kasi madami silang summer work and travel participants. So sila din yung nag-screen nun. So during their orientation, before umalis yung mga estudyante nila, sumasama din tayo sa pre-departure orientation seminar. And we want to replicate this partnership with other universities participating in the program. Opo. Ayun. So, may mga success stories ba tayo sa EVP na pwede nating ibahagi sa ating mga tagapakinig at tagapanood? Tulad ng mga dating EVP participants na matagumpay na nakabalik at nakapag-ambag sa ating bansa. One of our categories ng program is the international visitors and government visitors. Opo. Ito mga to ay mismong yung US Embassy ang namimili ng mga EVP participants, and actually ang selection dito matindi talaga. Rigorous no? So, talaga. oo, Handpick talaga ng oo, US mga Embassy. ano sila. And madami tayong mga participants through this program, no, yung kung narinig nyo na siguro yung international visitor program ng US Embassy. Yan. Madami tayong mayors, may mga congressman tayo Opo. na J1 na nag-participate sa Opo. J1 program. Meron tayong mga government employees na nag-participate dito, and just to name one is Mayor Vico Soto ng Pasig. Isa Opo. siya sa mga international visitors. So kung sasabihin natin na success stories yan. Tunay ngang success story. Yes. Yes. At yung mga teachers, Opo. although madami tayong umaalis na mga teachers, madami din pong bumabalik. And of Opo. course, once na bumalik sila dito, mas well-equipped sila. They're bringing knowledge from the US, yung mga teaching strategies kasi Opo. na natutunan nila sa US, nagagamit nila pagbalik nila dito sa Pilipinas. Siyempre, mas enhanced na yung mga learning na pwede nilang i-share sa mga students natin. So, Miss Chris, huling katanungan po bago tayo dumako sa ating mga Facebook Live questions. Ano po yung implication? Kung kunwari, halimbawa, Miss Chris, hindi po umuwi itong EVP participants or nag-overstay sa US, meron po bang legal implication or consequences po yung kanilang pagstay kahit tapos na yung kanilang programa? Oo. Yung dun kasi sa personal na implication ng participant, no, personal implication nito, syempre magiging out of status sila sa US, which is hindi maganda. No? Opo. Kasi kapag kunwari karon sa out of status, hindi na wala na silang proper documents sa US. So syempre, laging disadvantage 'yon. Excuse me. And then yung isa pa, yung kapag bumalik sila ng Pilipinas, as magta-try sila ulit mag-apply ng US visa, syempre may kita sa records May record na nag-overstay Opo. sila. So there are probabilities na mahirapan na sila makakuha ng visa. Ngayon pag sa general implication sa Pilipinas, kapag hindi bumabalik ang mga Filipino participants, syempre nawawalan tayo ng professionals. Nababawasan tayo ng mga skilled natin na mga workers, like for example na din, best example na din yung mga teachers. Oo. Very enticing kasi sa mga teachers yung mag-a-abroad ka, no? Mag-a-abroad ka. So, madaming umaalis na teachers. Ang problema, yung mga schools natin dito sa Pilipinas ang nawawalan ng teachers. Hindi lang school, pati yung mga estudyante na nasa Opo. schools, nawawalan sila ng mga teachers. So, pinupunan natin yung high demand ng teachers sa US, pero nakakalimutan natin na meron din tayong sarili nating demand dito At sa magagaling Philippines. ang ating mga guro, Tama. RK. Gustong-gusto pa naman ng mga US schools ng teachers natin kasi very patient ang teachers bukod sa magagaling sila. Maganda Kaya ang lang, training sa Pilipinas. tayo ang nawawalan. So, Opo. syempre, siguro ngayon, maliit pa lang yung napapansin natin na implication, pero kapag nagpatuloy In the to na long taon-taon, run. madaming lumalabas na teachers, tayo po, yung mga kabataang Pilipino po ang mawawalan ng teachers. Miss Chris, mabilis lamang na tanong mula sa ating mga Facebook live comments. Dalawa lamang ito. Ang aking babasahin ay mula sa ating viewer na si Toby Cristobal. Ang tanong po ay, meron po bang iba pang paraan para makapagpatuloy sa US kahit may 2-year rule? Ayun po. Yes, oo. Ang ano dyan ay pwede tayong magpalit ng visa. Yan. So, pwede tayong mag-change ng visa, for example, from J1 visa,
pwede kang mag-apply ng another ng tourist visa or ng ibang types ng visa except for 4 types of visa. Hindi naman tayo mawawalan ng parang karapatan na magstay sa US. Meron Yes. lang tayong mga certain types ng visa na hindi pa natin pwedeng i-apply kasi meron pa tayong obligation to return. Tama. So if we're not yet ready to comply with our 2-year rule country residency requirement, we can apply for other type of visa except for 4 po na klaseng visa yan. Any type of immigrant visa, any type of fiancé visa, any type of working visa, and any type of intra-company visa. 4 po yun na hindi nyo po pwedeng i-apply sa US. Sa US lang po ito hindi po sa ibang bansa. Sa US, hanggat meron kang pending na 2-year home country residency requirement. Ngayon, madami pong type ng visa ang US. So, you can apply for that except po dun sa mga minention ko. So, kung successfully makapag-apply ang Filipino ng ang ibang types ng visa, like for example, the tourist visa, so pwede siya magstay sa US. Pero, yung obligation niya to return in the Philippines would remain. So hangga't hindi siya nakakapunta sa Pilipinas, nakakapag-comply ng 2-year obligation niya, hindi siya pwede mag-apply dun sa mga visa na minention ko kanina. Opo. Napakagandang programa ng EVP. Ano nga po, Miss Chris? So, bago po tayo matapos, para po sa ating mga viewers and listeners na interesadong mag-participate po sa exchange visitor program ng US, ano po ang inyong pinakamahalagang payo or mensahe na nais niyong ibigay sa kanila? Sa mga mag-a-apply pa lang ng participation sa program, as much as possible, we want to promote na they go directly to their program sponsor. So, meron pong designated na website po ang J1, ang US government sa J1 program na to. No? So, meron pong, you can just type in Google po na yung J1 visa website ng US government. At meron po dong listahan ng mga possible na visa sponsors depending on the category. So, I suggest that they apply directly to these visa sponsors. And kung meron na silang visa, wag po nilang kakalimutan na kailangan po nilang mag-register muna sa CFO bago sila makaalis. Kasi kahit na may passport sila, may visa sila, kung wala silang CFO registration, hindi pa rin sila makakaalis. Kung Pilipino ka. Pero kung hindi ka naman Pilipino, hindi po required. Pilipino lang po ang required na mag-register sa CFO. Ayun, so maraming salamat po, Miss Chris, sa pagbabahagi ng inyong oras, kaalaman, at napaka-inspirasyong talakayan ngayong araw. So talagang marami po kami natutunan tungkol sa EVP ng US, 'di ba, partner? Opo. Tama yan, partner. At syempre, kung nais ninyo pang malaman pa ang ibang detalye tungkol sa Exchange Visitor Program at ibang programa ng CFO, bisitahin lamang ang official website ng EVP at ng CFO, pati na ang aming Facebook page para sa verified, updated at kumpletong impormasyon. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman ang isang araw ng pagsasahimpapawid para sa ating mga kababayan. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid namin, layunin naming mapalapit ang gobyerno sa bawat Pilipino sa angmang panig ng mundo. Tandaan, kababayan, basta't balita at serbisyong publiko, CFO, kasama mo saan man sa mundo. hanggang sa muli ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.